Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-Lebag Tao by the Evidence. F. Eliza Marcos nagsalita na nga ba hinggil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At mga video na kung saan ang huling gabi ni Paulo Tantoco nakuhanan ng video habang nagpa-party sila kasama si First Lady Liza Marcos. Senator Amy Marcos ay talagang urging o hinahamon ang Malacanang na magbigay ng official result or official na statement at report hinggil sa nangyaring pagkamatay ni Paulo Tantoco. Maraming mga netizens ang humihiling ng Senate inquiry or Senate hearing itong pagkamatay ni Paulo Tantoco na kasi ito ay for national security o di kaya pera ng taong bayan ang ginamit ng pagpunta at pagpag-party-party ni Liza Marcos doon sa LA. Nako mga bibig. So, trending ngayon itong video ni Liza Marcos na kung saan naging guest speaker siya sa isang graduation at para yata yung mga sinasabi ni Liza Marcos ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Don't make life more difficult for others and yet someone struggle to offer it. Yan ang mga komento ng mga netizens. So, heto mga kabibigan, ito yung trending na video ni Liza Marcos ngayon na sinasabi nilang nakakahiya naman kung ganito siya magsalita pero may namatay na tao. And one day when you're a person of authority, remember, just be kind. Don't make life more difficult for others. Use what you have to make life easier for other people. That's really important because if you cannot help others or make a difference in their lives, why bother, right? And one day when you're a person of authority, remember, just be kind. Don't make life more difficult for others. Use what you have to make life easier for other people. That's really important because if you cannot help others or make a difference in their lives, why? So yun kabibig, yun ang ginawang trending ng mga maraming tao ngayon na wow, grabe magsalita si F. Eliza. Parang hindi man lang nabahira ng totoong ugaling napakaganda, sabi ng mga ilang netizens. So, ito ang video ng mga huling gabi ni Tantoco na nagpa-party-party sila. Maybe after the success of Metro Manila International Film Festival. At normal lang naman mag-party-party sila kasi successful ang programa, successful ang kanilang film festival. Pero dito sa parte na ito, namatay si Paulo Tantoco. Base sa investigasyon, nagkalat sa sahig at sa table sa lamesa ang white powdery substance na di umano hinahinalang cocaine. At person of interest, ang asawa ni Tantoco, kasi ano sila they are mentioned in a police report na iniimbestigahan kasama si Liza Marcos at si Alexa Miro. So ito yung video mga kabibig, ang huling gabi ni Paulo Tantoco kung saan masaya naman si Paulo Tantoco, walang bahid na kung ano-ano. Ito yung kabibig, manood tayo. Yan, nag-party-party sila, nag-enjoy sila, lakihan natin para makita natin na nandyan si F. Eliza Marcos. Naka-Filipinian na dress pa nga siya dyan, diba? So, happy lang talaga ang kanilang entourage, ang kanilang mga kasamahan doon. Well, wala namang problema, mag-party-party sila. Pero sabi ng ilang netizen, talaga ba walang problema kabibi? Pera ng taong bayan ang ginastos nila. So, kailangan talaga daw mag-Senate hearing hinggil dito. Naku, Senate hearing? What do you think mga kabibag? Magkakaroon kaya ng Senate hearing? Ito ang komento ng mga netizen hinggil sa video na ito. Party-party, singhot-singhot later at himas-rihas. Tantoco didn't survive. Ito, rebirth of the cronies. I will survive, pero nategi. Laki ng gastos nila dyan, for sure, galing sa tax ng mga Pinoy ginastos dyan. Yan ang sabi ng mga ilang netizen. Ito pa, imagine si PRRD na sinasakripisyo ang sarili para gampanan ang tungkuling ipatupad ang drug war ay nakakulong at nagdurusa. Pero ang mga ito, I will survive sa session ng drama. Please, we need divine intervention. Lipunin nyo po ang mga masasama. Ito pa. Kaya pala di mapabalita ng GMA kasi nandyan yung mga executive nila.
galing sa kaba ng bayan ang pinangpa-party-party nila dyan, tapos kung makabintang sa iba, wagas. Everyone survive except Tantoko, sabi ng mga netizen, mga kabibig. Nako, grabe ang ating mga netizen, no? Na kung saan nakikita na talaga nila kung ano ang katotohanan. Pero pwede namang sagutin kung pera ba talaga ng taong bayan ang ginamit sa kanilang party-party or hindi. So ito kabibigyan, may video tayo dito ni Mr. Real Talker commenting on the issue on this matter. Ito na kabibig. Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong namatay sa cocaine overdose si Response Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Alam niyo mga Lods, ako yung naaawa, di ba? Kasi si Auntie Claire ang naiipit sa sitwasyon. Correct. Ipit na ipit si Claire talaga. Di ba? Si Auntie Claire, sa kaka-defend niya sa admin, namumukha na siyang talagang sinungaling. True. Oh, Auntie Claire, nasaan ka na? Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari. So yun kabibig ang komento ni Mr. Real Talker. Balikan natin ang video ni Dean Chase kung saan sinagot niya si Claire Castro hinggil dito. Kasi si Dean Chase, isa sa mga taong na kaalam sa totoong nangyari di umano that time. So ito kabibig, si Dean Chase. Okay? Tungkol po dun sa case, concerned about the First Lady, Yusek. Wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's okay. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinansaming video sa amin po, na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na oras na aga nga po eh. She's back and ready for a meeting. Pagkabaka ko na lang din mo. Saba niya Yusek ko, dako lang ng bilat ni Mura. Ilis tabi, patbang tas location. Unsa daw? Unsa ingon? Ingon siya pag pizza G's o Lunes pizza G's, di ba? Kiba pa mo nga nakita ng patay nga lawas pizza Otso sa pagsabado? Ha? So guni-guni lang. So yung patay na katawan ay nakita noong March 8 pala. Ito sa mga tao diri nga nagkagubot diha, diri man hitabo, dool man kini sa mua. Beverly Hilton. Oh.
Nagkaguliyang man ang mga tao diha kit na mga fire truck na alas 11 pa lang sa udto. Alas 11 pa lang sa hapon. Na nagkuha na nagkagubot na sila diha kay mo na palga nila nga naipatay nga lawas. So sultian ta mo ha diri man gud diri sa Quad County of Los Angeles. Lahi kini sa Pilipinas ini mo pili mabayaran. So County of Los Angeles is magkaiba talaga sa Pilipinas. Hindi mo ito mababayaran. Ha? Di niyo pwede ma-bribe ang mga authorities dire. You cannot bribe the authorities. So, og kamo part mo sa entourage nga namatay sa entourage. Sa tan-aw ninyo, i-let go mo sa syudad without going through an investigation? If you're part of the entourage at tapos may na member na entourage namatay, do you think i-let go kayo ng authority without asking or without having an investigation? Sa utso namatay, unya gipapauli mo sa Jis, Sabado o Domingo walay offices, gipapauli mo pag Lunes. Sa tanaw ba ninyo inana ninyo kabugo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? So namatay nung 8, tapos Saturday and Sunday walang offices, so no investigation will take place, or maybe na-detain kayo, 'di ba? Or under investigation. Saturday, Sunday walang offices, so you will be possibly na-detain kayo. And ganun ba ang tingin niyo sa mga tao na sa mga Pilipino walang utak? Grabe mo maka-underestimate sa mga Pinoy, oy. Inana niyo kabugo yung tanaw na mo? Ganun ba ang pagtingin niyo sa mga Pinoy? Sobrang bobo? Part sa imong entourage, namatay ang part sa imong entourage. Usa nila. Sabado, pizza utso. Sabado, Domingo, wala opisina. Pagka-Lunes, sa tanaw ninyo, papaulion mo? Part ng yung entourage namatay nung Sabado. Tapos, Sabado at Linggo, walang offices. And do you think, Monday nakauwi kayo sa Pilipinas, do you think hindi kayo maho-hold for investigation? Ganun na ba kabobo, mga Pinoy? Yun ang pagtingin niyo sa mga Pinoy? Without going through an investigation? Unya, pag yun, 7 ka oras, pag yun later, before ninyo gikuan, gi-report? So, and then, 7 hours before nyo ito ni-report sa authorities. Repeat? Inana niyo kabugo niyo tanaw sa mga Pinoy, no? Nya papuspos pa jud mo karon og kanang kuan kanang nana sa Pilipinas. Unya obvious pag kaayo nagtuog bugo og jud inyo tanaw sa Pilipino kay nagtuog di na ma-search yung mga picture ninyong gipang post puros man lang mga throwback. Puros throwback. Walay recent. Throwback Thursday day? O kasabot. Sa una siguro pwede niyo mailad ang mga inyong papa siguro sa una pwede to mailad ang mga tao kay wa pa man to internet karon na alam mo ko internet. You can literally look everything up in the internet. Alkansi luoy kay mga Pinoy do kay alkansi kayo kay ngano total blackout yun sa kuan media. Total blackout ang mga Pinoy. Total blackout ang mga Pinoy sa issue ni F. Eliza Marcos that time, mga kabibig. So, ito kabibig ha, ito yung other video ni Dean Chase kung saan umiiyak siya at meron siyang ibinulgar na sikreto. Ito kabibig ha. I'm sure yung iba nakapanood na nito pero balikan natin ulit. Ito. Last person seen, I'm trying to recall it, the last person seen with Paulo is your First Lady Lisa Marcos that night. She was the last person seen with him that night. So according to this person who recounted what happened, right? So the night prior, on a Friday evening, they already noticed that there was something wrong. This was after dinner, right? So according to them, they had this gathering and then they had this dinner. And then after that, they noticed that there was terribly wrong with Paulo. He was very shifty, di ko mahimutang ko, no? And then, murag gibaliwala ra nila. Pero, nagtaka yun siya, kining nasa dokumento nga gi-recount niyang nahitabo atong gabi una, nga nagtaka yun siya nga napuli something yun. So, mauto, nagka-commotion, nagsugod ang commotion around 4:45 to 5:15. Very exact, no? 4:45 to 5:15. Nagsugod ko ng commotion dito kay
dito lang nagkurog-kurog. Nagkurog-kurog ano, na hindi na lang control. So they tried to contain the situation according to the document, according to what was recounted in the document. They tried to contain the situation. However, they really wanted to report that what was happening there. According to the document, according to what was recounted in the document, they tried to contain the situation. However, they really wanted to report that what was happening there. Kinahangin ko nung kayo sila i-report, pero gipugnan sila. So, yung mga tao doon gusto mag-report sa police but they are held. Sabi nila, parang hindi sila pwedeng mag-report or kinukontrol sila na huwag kayo mag-report. Because they know gipugnan sila. Because they know what was going on. They know the reason behind ano naging ato siya. Oh. According to the document, allegedly, it was drugs. Oh. It's so hard to say that word. To St. Paulo. They had more than 7 hours to St. Paulo. So yun kabibig, ang mga video clips ni Dane Chase ngayon at talagang binabalik-balikan ito ng mga maraming Pilipino asking more information about Paulo Tantoco kasi naging trending na si Paulo Tantoco ngayon. And ito din ang live ni Atty. Harry Roque kanina kung saan nag-explain din siya hinggil sa nangyayari ngayon at trending na si Dane Chase. Dane Chase at saka si Paulo Tantoco. Ito na. Well, pasensya na kayo kasi nakalock pala yung aking screen, no? At pag nakalock sa screen, yun na, nagiging baliktad yung muka sa broadcast. Pero ngayon po, hindi naman baliktad ang muka. Nandito kami, nagtatanghalian, bumabati yung waiter. Pero bago naman tayo umalis ng Paris, kinakailangan ituloy ito ating live stream, no? So, ang bagong balita po, yung nakita kong police report ay pinublish na nung veteranong mamamahayag na si Bobby Tiglao. At nakasulat nga doon, nakasama sa mga companions ni Tantoco nung siya'y pumanaw, ay walang iba kundi yung misis na si Dina Arroyo Tantoco at saka si Liza Araneta Marcos. Meron ding pinost si Bobby Tiglao na parang nagkaroon ng request ng travel restrictions para doon sa mga kasama ni Tantoco, no? Pero ang alam natin ay nakauwi rin ng Liza Araneta Marcos bagamat bumalik siya sa Amerika. Di umano para makapagpulong doon sa daughter-in-law ni Trump na alam naman natin ay, malayo naman yan. No? Pero ang importante talaga ay bumalik siya sa Amerika. Siguro, sang-ayon na rin sa commitment niya na makipagtulungan mo sa investigasyon. Pero ang inaabangan natin, ano ba talaga ang resulta ng investigasyon? Kasi doon sa naunang nakita ko, may mga krimen na nabanggit na posibleng managot si Liza Araneta Marcos. Ang mga krimen na yan, kasama na nga yung reckless endangerment dahil nga may nag-utos na wag mo nang tumawag ng saklolo dahil pag natulog daw itong si Paulo Tantoco, okay na siya, no? Para bagang lihasa sila sa epekto ng cocaine. At saka meron pa yung drug use, no? At saka yung ng transportation ng mga pinagbabawal na droga. So anyway, malalaman po natin yan sa taktang panahon kung ano talaga ang magiging resulta ng investigasyon. At hindi naman po pwedeng forever ang investigasyon. Kailangan matapos yan. At since nangyari yan ng Marso, anong buwan na po ngayon? Mag-Agosto na sa susunod na buwan. Inaasahan natin matatapos na yan at lalabas ang buong kwento kung ano talaga naging papel ni Liza Araneta Marcos. Pero alam nyo, talagang there is a gun. Kasi matapos silang sumipsip at talagang kumuha na appointment kay President Trump, lumabas itong balitang ito, no, na nagkukumpirma ng kinamatay ni Paulo Tantoco ay cocaine overdose. So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Liza Araneta Marcos sa kanya? No? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ang sarili niyang war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo'y pumapil-papel kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills,
California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Lisa Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw'y gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ng iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Pinat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga PIDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. Ang siya'y bumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao. No? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plans ang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta doon sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansa ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, dyan sa Amerika, hindi mo kakayanin, lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo, mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Okay, come to think of it, no? Baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadaming mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Diba? Iba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine. Kaya mga kaibigan, say no to cocaine, say no to drugs, dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droga niyan. Tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng kumpirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito, ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplanse ang lusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil ng pagkuhan ng tulong para kay Paulo Tantoco. At ulitin ko po, pagkamat tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoco, sana po, ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na kaanak. So yun kabibig ang komento ni Harry Roque. So sabi niya, maghintay-hintay tayo sa tamang panahon para bulgar kung ano talaga ang totoong nangyari. So yun lang kabibig ang ating Latest Libre for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.